Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit, ingon nga ang masakiton nga kahoy, dili makapamungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, ang hari nga ngadlag Safan o Safan nagbuhat og mga buhat nga para niya maayo, kay nagsunod man siya sa binuhatan sa ilang mga katigulangan. Kay mao may binuhatan sa katigulangan, maayo ni kanabang gitawag nato naandan. Sige lang sila buhat ato hangtod nga naa sila nakit-an nga basahon nga sinulat tingali tos mga unang mga propeta nga pulong sugo sa Ginoo. Pagbasa na gyud ni Safan, iyang nakita nga murag gibadlong siya og iyang na suta nga ang gibuhat day sa iyang katigulangan sayop. Motong iyang gigisi ang iyang biste isip, pagbasol, paghinulsol, nga iyang gitigom ang tanang tao ngadto sa templo og iyang gisultihan nga sayop kayo ta. Ato na ning sundon ang gisulti sa Ginoo. Lingiyay mong tupad nga sakto ang imong tanang gibuhat. Nako no. Kay naarabay uban nato, ato yung i-insist kay maoy na andan, kay mao ni ang gibuhat sa atong katigulangan, i-insist gina nato. Unya di ito nahimo na daetang mini nga propeta. Kay ngano man ang mini nga propeta mailhan sa iyang binuhatan. Kung ang iyang binuhatan gani, wa mo haom sa gustos Ginoo, dili na siya tinuod nga propeta. Mini, sama nang musangyaw ka nga, kanang utang, kolektahon gina, kay ang utang dapat bayaran. Unsa man na, sakto na o dili? Daga man gina to, uy, kolektahan na, uy, og di mo bayad, ikiha, total naman tayo balaod, ana. Unsa man, sakto na, dili? Hindi ba maningog eh? Yan, nagiklaro gina ni Kristo. Sa Old Testament, giingon sa na dito, buhata ngadto sa uban, ang imong gusto nga ilang buhaton nganha nimo. Kung wa kay kwarta niya, sigihan kag paningil, malipay ka. Ha? Unya, kung wa kay kwarta, niya di jud ka paninglan, malipay ka. O di ayaw paningil. Muna ningon si Kristo, kung pag-abutan ni Kristo, kaya namang gihatagan og hingpit nga kahulugan ang balaod, ningon na gid siya, pagpahula mo, unya ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Kaya kahibaw man si Kristo nga, kung magsigita ning paninglan na isutang, kanimang kong dautan nga buhat, musangko sad sa dautan nga sitwasyon. Sama na magsikag paningil sa utang. Ang resulta, doon nagyoy, kadaot na mahitabo sa inyong relasyon, di na mo magtagdanay, mag-away, usahay pa gani, magpinatyanay. Nana. Dili maayo ba ang sangkuan mo na ang buhat yun, mo mo determine kung kita tinuod batang tao nga tarong o tao nga dautan. Sama na karong propose nato, mga bright, man kayo na sila nga to mga lawmakers. Ang ilang gi-propose sa Congress, divorce. Divorce bill. I-approve sa majority sa atong mga lawmakers. Unsa man na sila? Mini o tinuod nga mga propeta? Hinaot unta, kitang mga Filipinos, makasabot ba? Ang baruganan sa simbahan, hinoon naman sa pipila ka mga pari, pipila ka mga obispo, pipila ka mga madre, nga pabor anang divorce. Pero dili kay na sila daghan, mga mini pud na sila. Ang ato yung simbahan, ang baruganan, di gyud maayo ang divorce. Unsa may atong gi-propose o gi-practice o
ug mao sa nay ato karong present nga set up sa atong family code ang declaration of nullity or legal separation. Dili ang pagguba sa marriage, kung dili i-declare nga wa gyoy marriage nga nahitabo kay dunay mga impediments. Pasabot ang ato rang bungkagon nga panagtipon kanang wa gyoy kasal, why sacramental marriage. Pero naaging sacramental kay valid siya sacramentally, ato lang nang himuan og legal separation aron dili daot ang physical na aspect. Pero ang spiritual wa maguba. No, di ba? Mao na atong solusyon. Haom kayo na sa atong konstitusyon kay atong konstitusyon is pro God. Pro God. Nya nga atong mga lawmakers usahay di na nila balihon ang pro God na prinsipyo, adto sila sa legal ragyod, legal and physical. Nya unsa may resulta kung mag-divorce? Nalipay na ang asawa, kay wa na siya ay banang buangon. No. Lipay. Ha? Oy. Pangutan na. Moingon na siya, yes, divorce na gyud ko sa panuway dako. Nya ang inyong anak, unsa may isulti? Ang inyong anak ba nga nahimo adto, unsa may isulti? Lipay. Sige, una-una. Nya. Inihuman nimog divorce, unsa may imong buhaton? Ngitag lain. Nya karon niabot na ang bag-o. Unya kay ang batasan pupariha ra man sa dadtong una. Unsa naman sa imong buhaton? Divorce na sad. Nya nanasan mo yung anak nga nahimo. Lipay na ka, naka-divorce na kagkaduha. Lipay pa ka? Oy, mag-anam og ka-dry ang imong kaugalingon kay moingon ka, I'm a failure in my love life, in my family life. Failure ko. Yang sunod, sa puto na kay kastanan. Mangandoy kag partner, wa na mo punit nimo kay sa puto na kay kagnaong. Di mag-self-pity na ka. Amo na ni crisis pa gyud ang imong working atmosphere kay sa puto na kay kas imong workplace, ang imo sa mga kauban dito magsige na sa glibak nimo, animal. Awa na. Wa na kay maayong relasyon. Hasta sa imong mga parente, wa na sad kauyon nimo kay gatakli-takli lagi ang taong kag bana or asawa. Magdepresyon dayon ka. Nya katong imong mga anak nga nanagko na sad nga wa say klarong mama o papa, unsa say kahigibati ato sa putong sa kaitos tanan, magpa-attract to kay kuwang sa atensyon, magpangita og atensyon. Mo na mo apil ang mga fraternities, sororities nga maghimog mga milagro dihas kadalanan, mamusil ang mga tao, mangawat, magdinunggabay. Nya unsa may ilang nahatag sa katilingban? Mauni atong tan-ahon. Ikaw niya ka ng declaration of nullity, Father, imo mangyapon ng buwagon, at least, why marriage nga nahitabo? Giprove na to na kining maong marriage, dili ni tinuod, invalid ni. Nya unsa may kasagarang rason? Psychological incapacity to make a clear consent. Wa pa siya sa maayong psychological situation ni adtong pagkasal nila, kay lagi mabdos siya. No, 18, 19 edad na mabdos, wa tuyo kay gatinukhangay ug ang uyab unya napugos og pakasal kay mauwaw man nga magbusyad ang tiyan, why bana. Ang laki sad napugos og pakasal kay nauwaw og nahadlok sa kaliwat o ginikanan sa babae nga isog kaayo. Ana, mao na mga psychological defects nga makapa-invalid sa kaminyoon. Pasabot ba sa atong mga decisions, labi na gid aning mga dagkong decisions nga mo involve o kinabuhi sa tao o relasyon, sundo na to ang Ginoo. Mo to si Safan, pagka amgo niya, iyag yung gibag-o ang iyang desisyon isip hari. Nautunta ang ato mga leaders sa atong nasod, magbag-o unta sa ilang desisyon. Kana bang makaamgo ta, nga sayop din atong desisyon, wa din ni mahaom sa Ginoo. Wa pa yun mahaom sa konstitusyon, muna maglalis na ron na sila, pero kay lagi inigbutisyon, mudaog man dayon ang majority, kay unsa man ang atong unsa toy tawagan ang mudaog ang majority maoy majority wins, unsa toy tawagan na parliamentary procedure ba to na unsa toy tawagan nga desisyon. Ana dili man ta authoritarian na ang desisyon sa usa maoy sundon sa tanan, pareha na mga taga North Korea, unsa pa nang uban diha nga mga nasod nga dili ba sa kana ganing democratic di ay democratic. Ang demokrasya kay ang tingog mas kadaghanan maoy sundon. Mao na mudaog yun tingog sa kadaghanan. Bahala na diha ato lang ning suwayan. Total kita naman lang sa iwa mag-implement ani. O lagi kita na lang iwa mag-implement. Pero pangutan asad ang nag-implement.
unsa may ilang kahimtang karon in terms of relationship and in relation to peace and happiness in the heart of persons. Kumusta man sila? Taas kayo ang ilang rate sa depression o suicide. Na siya. Hilingay mong tupad. Ingna, kumusta man imong heart ron? Wa ka magdepresyon. Ingna, wa ka ma-stress. Ana, kay nayuban diha, nindot kay mga naong, nindot kaayog mga sakyanan, nindot kay mga balay, pero sus, di nakatug. Sige inom og tambal kay di nakatug. May paning way sakyanan, way balay, way hapit kaon, hagok pa nga nagdago og ang tiyan. O kanang na naghigda dia sidewalk, kanang na naglingkod anang na mga squatter, kanang nagtarpulin-tarpulin lang ang ilang mga bongbong, ilang atop. Dali kay na makatuog ko lingkod lang na gamay, hagok na kay wa ginay kabalaka, pero kanini ang dagko kay mga balay kasagaran na mga ratulon, mga warrior. No, labi na gina mag-anam kadako imong balay, makadako sa imong worry. Kani bitan dinhi atong simbahan, kanito simbahan ba? Nya natin na imong kumbinto. Natong kumbinto. Moingon dahil ko sa kasagaran gis mga pari nga akong inon, kamulay puli dinhi padre. Uy, di ko kadako gastuhanan. Sus lisura sa danang imong gibuhat, kadako sa danang gastuhanan. Worry kay sila ana. Kamu na worry mo? Na worry mo ning atong dako nga kumbinto? O nalipay? Wa man gani ko ma-worry nga dako pa kay tagbayron na. Nga naman, tungod kay misalig ko ninyo nga mamalit ra gyud mo og slots. Nga naa gyud mo palit og slot. Ang pinakanindot nga buhat nga haob kay pagtulon-as Ginoo, kana gyud moingon ta, love your neighbor as yourself. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nga naman, the more nga atong higugmaon ang atong isig katawo, kanang imong gihigugma mubahos gyud na nimo. Og dili man tanan, maturity ana mubahos gyud na higugma. Kabantay mo? Nya kanang imong kaugalingon ug imo nang higugmaon, di man na mubahos og higugma nimo kay mao man na imong kaugalingon. Unsa may ibahos ana? Demand for more. Kining atong self magsige nig demand. Gusto ko ani imong ihatag, gusto pagyud ko ani imong hatagan, gusto pagyud ko ani. Mas stress ka if you love yourself, not your neighbors. Pero imong neighbor imong higugmaon, para palit kag slot. Pila guni kalibo ang magampo, apil kas pagampo dinhi. Di na dayon kay kumpara sa kumbinto, na dayon kay San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF dag. Kinsa man nato wa manginahanglag Daily Abundant Graces. Kitang tanan oy, Ginoo, ilikay ko sa kadautan, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit karon, Ginoo, mulampos unta ni akong kuan. Mao man na ang Daily Abundant Graces. Nya ihatag na sa mga tawo nga mopalit og slot sa SBF dag. 500 pesos ra gid na siya. Asa man ka mga ambisyon nga doon na kay Daily Abundant Graces adto Suertres. Suertres kay para makadaog ka. Oy, galabi ang pilde kaysa daog. Asa man ka mangitag Daily Abundant Graces, mangurakot ka, kay daghan kay kag kwarta. Oy, masakpan ka, patay ka. Nya wa pa jud kay kalinaw, sige kag pangurakot. Na daghan kay kag kwarta, mura ka gayak ka sa kwarta, pero ang imong kasing-kasing empty. Oh, di ba? Ikaduha. Gusto kag healing and deliverance, kay galisod na kag katog, galisod na ka og dawat anang imong sitwasyon, painful kayo, palit og MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance. 1,000 ra gyud na siya na nakay healing and deliverance. 1,000 pesos. Di mong palit ana. Gasto gani ka dito tag 10,000, tag 5,000, tag 20,000 para lang pag check up lang nimo. Kanang check up lang daan ba mo kag ospital? Kanang mga laboratory, labi nagmaapil na ng MRI, unsa pa na diha. Oy, sus, dako na kay gasto, check up ra na. Pero dinhi palit lang kag slot, healing and deliverance. Cancer patient man ko, Father, palit og slot. Nawa, di ba ang stage 2 mo stage 4 na. Mo stage 4. Ikaw nya Father, wadi ko ma-healed. Pero tininuod gitong imong pagpalit, mahibong ka nga di jud ka mabalaka nga ni stage 4 na ka. Wa gyud kay kabalaka, naa nimo ang kalinaw o kalipay. Mao lagi na ingon si Jesus, dili na sa physical aspect ang atong binuhatan or ang atong kaayuhan maila, naa sa atong buhat. Relax na kay ka, malipayon kay ka, malinawon kay ka, you are already healed. Pero wa kay sakit, pero ratulon kay kastanan, moingon dayon ka, ngano man nakapoy akong lawas, inig check up, wa man ko'y depekto, normal man tanan, nganong di man ko katuog, nganong maglisod man ko ginhawa, pero inig check up, normal man tanan. O, di ba? Nganong magsige man sakit akong likod, di man ko hapit ka, barok inig check up, gamay ra man kay depekto. Ngano man ni? Oy, ang resulta na, wa ka ni palit og slot.
wa kay healing and deliverance. Tistingi lagi. Kamo no, di jud mo muto. Ang tinud-anay mga igsoon, kana bang ang atong gugma para na sa community, labi na gyud para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga dinaog-daog, para sa mga labing ubos. Kung kana na gani mo'y atong tagaan o gugma o pagpaambit sa atong grasya, there is healing, holistic healing, divine healing in ourselves. Una, sa atong tubag sa Salmo, niingon kita diri nga, unsa man? O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo dili ang sugo sa tao, mo'y maghatag natog tinuod nga kaayuhan ug kaluwasan. Kining atong nasod na karon gi daog-daog, gibiay-biay, mura na lang tagi katawan sa taga China. Di na takasod ngadto anang atong saingan anang barko diyang gubaon. Di na ta ka-resupply kay gibantayan na, mura na lang tag mga piso nga kupugan sa agila. Di ni masulbad pinaagig armas, di ni masulbad gani pinaagig legal matters gyud na kanang atong ipamugos ang atong kunuhayng balaod. Kay doon na sa sila dito illegal nga baruganan. Unsa may makasulbad ani? Diyos nung pamaagi, gugma, pagsabot-sabot, pagpaubos, ang pagpakita nga nahigugma sa ta ni anang mga tawhana, ang ato mga silingan nga nasod, ato sang gihigugma. Kana mo'y saktong buhaton, aron mo baw sa sila gihigugma nato. Kay kung ang kasuko o ang atong pagsigi condemn nila, mo'y atong ipasa, magsigi sa na sila kasuko o condemn nato. Matod pa ni Kristo, ug matod sa mga propeta, ug matod sa mga apostoles, kung unsay atong gitanom, maura say atong anihon. Digi katapusan lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon tamnan tikag gugma. Sugod karon tamnan tikag gugma. Nga moingon sa imong tupad, patyon ko ng gugma. Asag di lang, sige hilang yung tanom, madugay tubo ang gina. Na isay mamatay imong gitanom, sige hilang tanom. Di jud ka maalkansi, mutubo ra gina sooner or later, makaani gyud ka gugma. So kamo mga asawa, tamni gugma ng inyong mga bana. Muani jud ka gugma, bisan pagkatong iyang kabit, tamni gugma, muani jud ka gugma. Nay na problema kay karon nga mga ginikanan, magsigig text nako, pader unsaon ko ni akong mga anak, din maminaw nako, din gani mutahod nako, dali pa jud kay masuko kun akong badlongon aning ilang kaadik aning cellphone, kaning computer, masuko na gyud. Wa nay klarong oras sa pagkatug. Ako dayang giingnan, kadaghan ba ning imong gipangsulti kapoy paminawon? Usa ra gyud solusyon, tamni og gugma. Higugmaa na ang imong anak. Mao ra gina. Mubahos ra gina sooner or later. Ayaw pagsigyaw-yaw, higugmaa. Ingka unsa o man paghigugma? Nako mao na nay mangutana na kas Ginoo. Kada nimo ampo, Ginoo tudloi ako sa dalan sa imong kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo gugma. Mao gyud number 1. Mabita na kaning akong isigig promote din kanang gi-practice na Moscovici nga among grupo. Ampo, alagad, antos. Ano yun? Triple A. Ampo, pangayuas Ginoo, Lord, unsaon ako pag-alagad kining mga buangon akong kaubas balay. Mingon ang Ginoo, unaha usag antos. Ayaw pagsigyaw-yaw. Mo na ampo, alagad, antos. Sige lang jud ang nagbuhat. Ang Ginoo na mo pahilo na sa tanan. Kay if God is with us, nothing is against us. Manindog ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung muabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa?
ug naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini ug nagunob. Sa pagkahuman ni Hesus og sulti niining mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Klaro kayo ang gisulti ni Kristo, niya warning sa niya nga dili di ay tanan nga nagsigi og ampo, gasigi og sangyaw, hasta pagani ang nagsigi og himog milagro sa ngalan ni Hesus makasulod sa langit. Wagi siguro kaning gawali, wagi ni siguro. Ako kada adlaw man jud ko gahimog milagro. Kanilang ni ang pag-consecrate aning bino o hostiyas na mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Milagro niya, di ba? Nya kita magsigitag pangitag milagro ngadto sa lain-laing lugar. Nya ni agi kada adlaw nga milagro. Pero dili ni siya assurance tungod kay pari ko nga malangit dayon ko. Tungod lang kay nakahimo kog milagro. Ang paghimo sa bino o pan ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Privilege ra na nga rin ako nagihatag sa Ginoo pinaagis gahom sa Espiritu Santo. Privilege, dili ako maoy hinungdan ana, dili sad ang akong pagkabuutan. Privilege ra gid na. Sama sad anang mga tao nga gigasahan nga makapapahawa og mga yawa, kanang makaayo og mga masakiton. Kita porti maginato makasunod ana nila kay gusto kitang maayos atong sakit, gusto kitang mawagtang ang yawa. Pero privilege ra pud na nila tungod kay gagamit sila sa ngalan ni Hesus, pero dili gyapon na assurance na tungod kay naggamit sila sa ngalan ni Hesus, nigawas ka ng maong mga gahom nga nakapapahawag yawa, nakapaayo og masakiton, nga malangit na di ay sila. Na kanya kung kining mga tawhana nga nagamit sa ngalan ni Hesus, nakapapahawag yawa, nakasangyaw sa pulong sa Ginoo, may kaayong mo explain sa pulong sa Ginoo, memorize ang tanang Biblia, tanang bersikulo, mag-away-away pa na sila, kay pulos gid sila mga masters. Dili gyapon na assurance nga makapalangit. Labaw na gitingali ning gasigig simba nya matug ra inigwalis pare. No. Ang dili sa na siya nato mahukman na makapaimpierno na niya. Kanang gasimba ka ba? Nya panagsarasan mo simba, di pa gyud mo hogs kolekta. Wa ta kasiguro sad. Pero mo na itong bantayan nga kung kining mga tao nga dunay privilege nga makita gyud kaayo nga naa galihok ang gahom sa Ginoo, pinaagis maayo kay nguwali, niya maay kayo mo sangyaw, makapapahawa pagyawa, makaayo pag yung mga masakiton. Kung niingon si Kristo nga dili ni assurance nga malangit, atong bantayan, samot na ta. Samot na nang gasigi lagduwa sa computer, samot na nang gasigi lagduwa anang na ang mga online sabong, online casino. Di ba? Samot na nang gasigig suyop, sigig inom, samot na nang gasigig puyo-puyo, sige og tinukhangay, bisag way mga kasal, samot na nang naang siging dinumtanay, siging dumot, samot na ginanggahimog mga balaod nga anti-God, anti-life, sama ng divorce bill, RH bill, same-sex bill, abortion bill, euthanasia bill, ug other bills sa kalibutan, mga balaod nga supak sa kabubutos Ginoo, samot na gina nga namiligro. Sige, lingay mong tupad. Nawa ka mamiligro. Nawa ka mamiligro. Unsa raman kay sukdanan ni Kristo. Ingon siya diri, inigsangpit ninyo, Ginoo naghimo kog milagro, Ginoo naghingilin kog mga yawa sa imong ngalan, Ginoo gasigi kog sangyaw nimo. Yan ingon din siya, apan mo ingon unya kanila, mo ingon unya ako kanila,
Wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Ang babag gid ay Ginoo sa atong pagsuod sa gingharian sa Ginoo mga igsoon, mao gyud ang sala. Lingay mong tupad ing nawa kaysa. Mutana ba? Kay kanang imong sala og di na makuha nimo, bisan makakuha pa kag mga yawa o mga sakit diha sa imong isig katao, bisan kining akong wali makapatandog pa ninyo o makapausab sa inyong kinabuhi, kamo mao'y malangit, dili ako. Basta ang akong sala, wa nako kuhaa. Ang yawa nga naa ninyo, akong gipapahawa, pero ang sala nga niya nako, yawa mangyapo na. Di ba? Kung sa may mga timaan nga naa tay yawa, una, sala. Mao ginay number 1. Ikaduha, kanang kahadlok. Sunod, kanang naang attachment sa mga butang sa kalibutan, labi na nas kwarta. Maunay mga timaan nga ang yawa mo'y nagkontrol sa atong kinabuhi. Sige, laing-lingi sa imong tupad, inawa ka kontrolaro si yawa. Naalabay pipila na to, nga ipaglalaban gid ang sala. Oh, kanalang nagpuyo-puyo. Ay sus, moingon gid na tuong ka ng pader. Storya ra na niya. Ana, ipaglalaban gid ba? And ayaw na nagdumti ang imong silingan, kanang imong igsuon. Pagtingog na mo, siya ba dire? Binuangan kog maayo. Sige, bita kog tingog anang buang-buang, o magina mo tagad nako. Nya sige lang jud ko sa kog buang ko dire. Magsige kog tagad anang di mo tagad nako. Mo na ito mga rason, ipaglalaban nimo ang sala. Patay gari ha. Nangalipay ra pud ko nga dunay daghan na kaayo nga moduol dinhi pader magpakasal mi. 25 na mi katuig, 22 na mi katuig, 30 na mi katuig, diha pa gani 40 na mi katuig nang puyo-puyo pader. Civilly married rami. Sus ikaw di nakapa usab sa among huna-huna, nako luwas na mo, pwede na mo mamatay. No, hindi ko magkasal, nako pwede na mo mamatay. Kaya nga naman, inyo nang gitangtang ang sala, naminaw na mo sa Ginoo. Minsan niya, ikaw pa din, nako wapay siguro. Ako, pinaagi aning sakramentos kasal, sakramentos misa, nakahimo kog milagro, pagtangtang sa inyong mga sala, kamong nidawat sa maong mga sakramento. Pero ako, doon na sa ko'y akong obligasyon na maminaw sa ko sa pulong sa Ginoo. Mauna, ni ay hari, kinsa tong hari din sa Israel, si Koan, Joaquin, nga iyang mama si ni Justa. Gidescribe ni sila nga mga unsa man mga dautan o kinabuhi at ubangan sa Ginoo pasabot mga makasasala. Kini si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia mao ni ang nagrepresent or sa panahon sa mga Israel kanang mga pagans, mga tao nga wa magtuo ni Yahweh, mao na sila nagrepresent sa yawa or sa sala. Mao na nga ang mga Israelita nga nagrepresent sa Ginoo makigubat yun, makigubat murabag ang gubat sa una between sa tao, mga tao nga iyas Ginoo o mga tao nga iya sa yawa. Nya mapildi ganito ang iyas Ginoo pasabot ni daog ang yawa. Nya unsa may naresulta dire? Pag abot gyud ni Nabucodonosor nagilibutan na niya ang siyudad sa gingharian ni Joaquin ang Jerusalem. Unsa may gibuhat ni Joaquin og na iyang mama, mi surrender, mi submit ngadto sa mga makasasala. Unsa may translation ani sa tong kinabuhi? Kana bitang panalitan, bana ka, kasado ka, gikasal ka sa imong asawa. Na kay sawa, tubag. Ang bana ba nakasal sa iyang asawa, na isawa, kusga. Karon naaman siya ay office mate nga napaangkan sa ilang manager. Nya gibiyaan kay nabalhin ng manager. Didto naman sa nagparayg-parayg sa imong bana kay assistant branch manager man siya. Nya ang imong bana kay lami sa kayog lawas ning bayhana. Nya labas pa kaayo kay manager goy handle for official use only. So dili gyud kaayo siya kaning lata. Hugot pa kay gaangay. Unsa may buhaton sa bana? Mutubay o dili? Kung mutubay siya atong bayhana, unsa man siya nakasala wa? So tingog koy. Unya dili siya mutubay, nakasa siya wa? Nya sa inyong paminaw di ka siya mutubay. Ha? Ambot lang. Wa ko kiba. Mo na ingon ni Kristo. Ikaw kay wa man kay sa nagsige man ka, nagpakasal man gyud ka, ako sad pare. O sige, dili tubayan sa bana,
nibalhin mas pare, ni text mas pare. Kaya ang pare, manager man sa parokya. Ang saman, motobay ang pare. Maulagi na. Makita na diha, kung ang imong paggamit sa ngalan ni Jesus, ang paggamit nato sa pulong ni Jesus, labi na gining milagro nga niya sa santos nga misa o sa ubang mga sakramento, tinuod ba gyud na makaluwas sa atong sala. Unsaon man, matud pa ni Kristo, ang tao nga naminaw sa akong gisulti, apan dili magtuma niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay dihas bas, nga inig hapak na sa hangin, igabot na sa mga baha o bagyo, matunas lang dayon. Maura sad na ang atong kinabuhi, sige ta dinhi og simba, pero dili ta willing nga motuman sa sugo sa Ginoo, inig abot dayon sa tentasyon, madara dayon ta. Dali kay tang maanod, mura ratag si Joaquin, musubmit ra dayon. Mapariha sa inyo tas ubang mga bana nga moingon lang dayon, ikaw ba'y sukaran, di ba kamukaon? Mapariha lang sad ko sa ubang mga pari na moingon lang sa dayon, unsaon man tao manggud taon ta. Naama sa ko'y kaugalingong mga panginahanglan. Kamo sa mga asawa, karong panahon na, so sa mga asawa, portis ang mga buanguna. Ay, daghan na kayo mga asawa nga nagnaasay fling-fling, oy, unya tukhang-tukhang panagsa, labi na gilaygit na, nya may kay mudasad og kondom, taod sa kondom, o kana mga pills, ay sus, mo sikreto sa tukhang-tukhang, labi naglayo ang bana, na, tuan na, mo tukhang sa, maubitang daghan ako gikaunsilan din mga bana, sobra na mga napo ka bana ang akong gikaunsilan, nga naghilak, nasakpad ilang asawa, nangabit. Kaya gimugtuo nga kanang mga asawa, di na mangabit. Karong panahon na, wag left and right na. Moingon pa magyan ng ubang asawa, oy, it's our right to be happy. Aka na din wa kay kasal, nya nakigrelasyon kag laki, babae ka, wa kay kasal, dili din na pangabit. Labi na gyud kasado ka atong imong bana nga imong gibuwagan, nya wa man moy annulment pa sa simbahan. Ang inyong marriage existing pa man legally and sacramentally, nya nakig-date kag laing laki, di din na pagpangabit. Pangabit. Nya pila man kabuok ron mga asawa nga naay conflict sa ilang bana, wa na makigtagad nga nga disgrasya sa laing laki, daghan kay ngano man wa puy ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mga pari na disgrasya mi ngadtos mga babae, usahay ngadtos mga laki, depende la sa among hilig. Ngano man kay wa sa namo puy ang poverty, chastity and obedience. Kana. Hilo man lagi mo. Nung sa may solusyon, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya atong sundon, ligon kay tastanan. Ligon gyud kaayo. Naay usa ka magsasangyaw na international speaker na gini siya sa mga seminars o both civil o kaning mga sacramental, mga religious nga mga talks. May gyud kay siya. Pag talk niya dito kuno sa laing nasod, iya sa tong istorya ha. Gihagad siya sa usa sa iyang mga nag-handle sa maong event nga mag one night stand sila. That time, he was 52 years old. Ang iyang asawa, 51 years old. Na sila'y upat ka anak. Dagko na sad. In love kay niya, crush kay niya katong babae na 21 years old. Porting guwapaha kay foreigner. Katilaw na dyan unta kuno siya international meat or international flesh. Na-crush po siya. Kay lami mag-isang tanahon, yan, ihagad niya pag-end sa ilang seminars na sila mao'y nag-partners. Nisugot yun siya. Yan, ingon pag yun kuno siya nga asa man ni nato buhaton. Siya atulas akong room. Nanaka na sila nga to sa room, padung sa room sa babae. Samtang saka sila sa hagdanan. Niingon kuno siya sa Ginoo, Lord, pasaylo akong daan, pero ako lang gining tistingan. Nakita ko niya ang iyang asawa nga naghilak sa iyang hunahuna. Wala siya kahibaw, pag-abot nila sa room sa babae, niditsog tikang ang iyang tiil, nilahos ngadto sa unahan, o nanaog siya balik ngadto sa silong. Nigukod tong babae niya, suko kay niya, nganong imo kong gihago-hago, kana niya, imo ra dito kong giinsultuhan, niya ningon din siya, minyo ko, dili ko kahimo pag budhi sa kong asawa, I'm sorry. Suko kay babae niya, that's a great insult to me. Anyway, wala raman ang tatay, commitment, it's just an enjoyment. Murag, let us give reward to ourselves just for this moment. Di man na dako nga isyo matud pas babae, pero pala niya dako na kuno kay nga isyo. Samtang naglupad ang eroplano back to the Philippines, matud pa niya naghilak siya dito sa eroplano.
Matod pa niya, pagkaanogon ato Lord. Ang iyang gihilakan dili tungod sa iyang asawa, ang iyang gihilakan nganong wa to nako gidayon, pagkaanogon. Nga pag-abot na niya sa airport, nahibuong siya nga wa man mosugat ang iyang asawa, ang iyang ramang duha ka anak nga nagdaa silang sakyanan o gisugat siya. Wa dito iyang asawa. Pag-abot na niya silang balay, ang iyang asawa mo ginay mo ablis gate o mosugat kay layo pa magjutay ang ilang main door. Ang iyang gyapong anak mo ni ablis gate, ang iyang asawa gabarog ra sa may pultahan. Pag-abot dito nitutok kunong iyang asawa siyang naong niya siya gigakos iyang asawa, niingon ning iyang asawa gigakosan siya og gihunghungan. It's okay, I understand. Kasabot mo? Nahibawan sa asawa ang iyang struggle emotionally. Nga naman, kay ang husband and wife are no longer two but one flesh. What the husband felt and did will affect to the wife immediately because of God's grace. Ingon ana, nindog na tayo. Kining sakit, dunay maayo, duna say sakit nga dili maayo. Naay sayon ayohon, naasay lisod ayohon. Lingoy ay mong tupad, ing na kumusta mang sakit ni moron sayon ra. Na ang sakit nga lisod ayohon maogyod ang sakit sa kalag. Kana bang kahadlok, kabalaka, o pagmahay, mag-self-pity. Mahadlok na ganita, mabalaka na ganita, or magmahay, purting lisura na ayohon. Nga naman, musirado man ang atong hunahuna. Nya di nasad kasod ang Ginoo, nga naman, ang kahadlok iya manasyawa, kanang kabalaka iya manasyawa. Hap-apil na sa nang pag-self-pity, kanang magsigitag mahay. Sige, lingiyay mong tupad, inawa kay kahadlok ron. Unya, kung ang atong solusyon, ang solusyon nato sa atong mga sakit o mga kasakit, bunga ganis kahadlok, mo resulta na og mas grabing kadaot. Muna kining divorce bill og uban pang mga bill sa maanang same-sex union, abortion bill, katong atong RH bill, tinukmod na sa kahadlok og mga kabalaka. Unya, ang atong solusyon, gubon taning kaminyoon nga bati. Ana, RH bill, putlod taning mga palupyan tube, imnan tanig pills, butangan ni natog ayudi, kondom, kay kapoy kayo ning sigig panganak. Ana, di ba? Ano bang atong gubon ba? Divorce, gubon ang marriage. No, bati naman, gubon. Mao na ang tinukmod. Diri sa unang pagbasa, gilibutan ang gamayng syudad sa Jerusalem, gilibutan sa mga kaaway nga taga Babylonia, nga lig-on kaayo nga mga kaaway atong panahona. Nangalisang sila, mga usa ka tuig nila dito ra sila sa sulod, hangtod nga gipanggutom na sila. Tungod sa ilang kabalaka nga mamatay sila sa gutom, nya wa man gyud sila pasko, man gyud makasud ang kaaway kay lig-on man sila paril ang Jerusalem, may man kay pagkaparil, wa kasud, pero gihuwat ra sa mao man style nila sa gubat sa una kay espada man to pana inana. Huwaton ra ka dihag mugawas ka, og dili ka mugawas, sige ha, radyo kag atang. Hangtod gyud nga nakubsa na sila sa paglaom, ilang giguba ang ilang paril. Ang lig-on nilang paril, ilang giguba. Nya pagguba nila sa paril, nagtuo sila nga makaikyas sila sa ilang kaaway. Nya nakaikyas wa. Awa mo naminaw.
Wa mo na minaw sa first reading. Nakaikyas wa. Tubag. Sigurong tubag. Wa gid na minaw, no? May problema na to. Sidikiyas, no? Motoy hari. Iyang mga anak, iyang mga sundao, nilusot sila sa lungag nga ilang gihimo, nagtuo sila makaikyas, pero matod pa diri kanang gigukod sila sa ilang mga kaaway pag-ikyas nila, ug naapsan sila didto sa may Jericho, kapatagan sa Jericho. Pag-abot didto, nagkatibulaag og panagan ang mga sundao, gibiyaan ang hari ug ang iyang pamilya, gidakop sila, unya gidang adto sa Babylonia ni Nabucodonosor sa atubangan ni Hidikiyas. Ang iyang mga anak na pinangga gihurot og patay diha sa iyang atubangan. Mas grabe ang nahitabo. Ang iyang mga anak nga iya untang iikyas, pinaagis pag buslot atong paril, gipatay na gyud noon diha sa iyang atubangan. Purting sakita ug ang iyang mata gilugit pagyud. Sakit, no? Ngilingya imong tupad ina, sugot kag lugiton imong mata. Nya sa dili pa lugiton ang imong mata, ipakita gid nimong gianam-anam og patay ang imong mga anak diha sa imong atubangan. Purting sakita ana, nya ginapos ka. Ni grabe ba? Ang ila na hinong kahimtang ni grabe. Tungod kay ang ilang panghuna-huna maoray ilang gisunod. Nya tinukmod tos kahadlok ang ilang gibuhat. Out of fear, ila tong gibuhat. Nakaron sa atong ebanghelyo, niya say sanlahon. Atong panahona, way tambal ang sanla. Leprosy, way tambal. Hopeless ang mahimong leper niadtong panahona. Gani, ipalayo pa gid sila. Kanang dili ka makasuod sa syudad, dili ka makatipon sa pundok sa mga tao. Doon na pagani sila balaod nga idunghay ang imong buhok, magsulob kag sako, nya magsigi kag singgit, hugaw ko. Grabe, og sakit kag sanla atong panahon na mura na sad kag equivalent to a dead person. Lain na sang lingi sa imong tupad ina, sugot kag masanlahon ka. Ina sugot ka. Nya mingon gani siya, okay ra man na kay na may tambal, pauswagig jutay, ina sugot ka ma stage 4 cancer. Ina sugot dili. Inga os sila jutay, kidney failure lang. Sige, okay mo na. Oy, kanang mga sakita mao na mga gitawag natog mga hopeless nga sakit. Pero unsa may gibuhat sa sanlahon? Unsa may ang gibuhat? Miduol ni Hesus, mihapa sa iyang tiilan og miingon, I know nga makaayo kanako kun buot ka. Ang iyang pagtuo bas Ginoo, Lord, bisan og hopeless na ni akong case, you are my hope, and I know with you there is always hope. Di ba? Unsa may hitabo? Gihika pra siyang Hesus, buot ko, maayo ka. Sus, naayo dayon. Pero unsa may gisulti ni Hesus niya? Siya op ay sa pag kuan, ay sa pag kay siyempre malipay jud kang naayo ka. Ayaw sa relax lang. Adto sa spare. Pa-check up niya. Unya, pag-offer dayon sa halad nga gi-require didto sa templo aron mapamatud-an nga naayo na ka. Unsa may makapamatuod nga naayo na ta? Kung mabalik na ta sa community life. Mabalik ba ang community life? Ma-integrate na kas community. Ang divorce, unsa may gihatag sa divorce, i-disintegrate ang community, bungkagon ang pamilya
Unya, tawgo na nimo, naka-move on ko. Kung sa'yo naka-move on nga nabungkag man tong imong pamilya, move on din na. Gub on. Dili move on, gub on. Muna ka mong na nag-divorce, wa mo ka move on. You destroyed your families. O, nay sakit kay diha. Kung saan ni mo pag-move on nga iniglingi ni mo, guba man. Naglakaw ka, nga gibiyaan ni mong nasunog na ugdaw ang imong pamilya. Nya, move on din na. Selfishness ang tawag ana. Ang imo rang kaugalingon, ang imong gitawag og naka-move on, pero ang imong pamilya gub on. Mao na ang divorce. Sige, lingi ay mong tupad. Ina okay ra kang mag-divorce. Okay ra. Mao na damaging kayo. Unsa may hinungdan, ang mga taga Jerusalem, ang mga Israelita nagipanguluhan ni Sidikiyas, wa na magampo sa Ginoo adtong panahona, wa na sila mag-ila sa Ginoo, nibiya sila sa Ginoo. Ang ilan ng gisunod, ang ilan ng kaugalingon, ang gusto sa hari, nagpakasala sila. Ang hinungdan sa daan ng sakit nato, mga sakit o kasakit, tungod gyapon na sa sala. Tungod gina sa sala. Oh, kana mga sakit, mga kasakit, sala na. Bisag unsang sakita, gikan na sa sala. Mao man bitaw karon ang kalibutan anay mga pandemic, kay ang sala pandemic na. Kana lang porn, pandemic na all over the world. Kana na ang prostitution, pandemic na. Pandemic all over the world. Kana na ang kuan, kana na ang premarital sex, pandemic na all over the world. Oh, kanang corruption, pandemic na sad na all over the world. Pag-abot na sa kuan, pag-abot na ni anang mga sala, ang bunga sa sala kasakit o kamatayon. Mao na asa man nato iduol ang atong bati na kayong kahimtang sa kaminyoon pananglitan or ang atong sakit o kasakit, asa man nato iduol adto ta sa tinuod nga healer, ang Ginoo. Dito dool ang atong mga kasakit o ang atong gitawag og hopeless cases. Kung iduol nato sa Ginoo, kakita dayon kag hope. Ang dili na ma-repair na sitwasyon, kung iduol na to sa Ginoo, kadiyot ra kay na ma-repair. Mabda ni kaning akong grupo dinhing COVID-G, ako ginang gitudluan sa ako sang prinsipyo nga gibatunan, kanang AAA, ampo, alagad, antos. Sa akong kinabuhi, nga grabe kayong kalisod hangtod karon nga nihayahay nagmaayo, porti naman ning hayahaya sa akong kinabuhi. Awa mo kay ba? Yahay kay kinabuhi na karon kumparar sa una, mangarga, manguling, motos anang mangga, mangmakyaw anang gunahon, sudan, luyag, asin, kasagaran, suga, kandila, higda anang banig, habol, sako. Lisod kay ito Himtanga niya atop sa balay, sinuksukan og mga karton ang nipa, inighangin, tukas ang nipa, basa tibuok balay. Magpayong na ngadto sulod, nasod sa balay pero kusog hangin, magpayong og mag-uwan kay nganoan basa man. Ana, lisod kay itong kahimtanga. Kumparar karon, mudok pa lang ka diha, kwarta dayon, ana. Mata na ko, ignaog, lamisa na, nanay pagkaon, sa sayaya, higda, nanay mo limpyo, nanay mo laba, sa mga bulingon, iyahayang kinabuhi, murag paralyzed, niya, aircon pang sakyanan, aircon pang higdaanan, sa sayaya ng kinabuhi. Pero nga naman nahayahay man, nga naman,
naningkamot kog sunod sa sugo sa Ginoo. Akong gidangop ngadto sa Ginoo ang akong kinabuhi. Didto nako gisandig sa Ginoo. Unsa may resulta? Sa sige nakong ampo diha sa Legion of Mary, sa akong pagka-choir, alagad kong choir sa Guadalupe, sa pagsigig rosaryo kada adlaw, sa sigig yung ampo ba? Nga antos lang, ampo, nasa gid ang akong mga kahuyangan. Pero dangop gyud Ginoo. Ang resulta, gigiyahan ko sa Ginoo sa mga panahon nga murag wa na dead end. Daghan kayo mga dead ends akong kinabuhi nga makayon ko, Lord, wa na gyud. Zero na gyud visibility. Ingon ang Ginoo, makalanding ra lagi ka safely basta ako'y imong guide. Mo na igigon ako, tudloy ko, Lord. Wa naman gyud, ngit-ngit naman. Mukalit lang, na lang ba, murag musimang lagamay. Solusyon dayon. Usas akong dead end kanidinhing atong simbahan. Pag pandemic gyud, kakita mo ato, ug wa mo kakita kana diha, bungkag na diyang kisami, pulos na ni scaffoldings, na human naghatag ang atop, almost 3 million atong bayranan, wa gitay kwarta, wa na say misa. Lingkod ko diri ari, galingi ko dinhi nga pulos na gyud scaffoldings, naghuna-huna ko sa bayronon nga 3 million, ningon dayon ko, Lord, scaffoldings forever na ning simbahan na. Wa na'y misa. Yung Ginoo ay sos, ay kahadlo ka na. Pagsigilag misa diha, siging misa, wa may internet. I-record lang sa cellphone, i-upload nga to sa YouTube o sa Facebook, pangita ditong uploadanan. Mo to, sige upload. Uy, nidaghan man ang followers. Ato kaning isibya ang atong project. Mo to, pagka March, nag-lockdown, 2020, pagka June, sugod na taog announce ngadto sa social media. Pagka 2021 nahuma na ni nato tanan dinhi mga July 2021, nakapatukod pa ta sa Kapilinya de Fatima nga nigastog mga around 40 million. Awa mo kay bawa na. Nakatukod pa ta karon og kaning kumbinto pasabot, mao ni ang pamaagi. Munang di na ko ma-discourage. Karon napatay bayronon sa kumbinto. Ay, di lang ta ma-discourage. Ang Ginoo, sige lang yung baligyag slat. Hinay maghalin ang slat, Lord. Kay krisis mo kay mga tao. Sige lang baligya. Hangtod makaamgo sila nga ang pagpalit og slat, mao na solusyon sa ilang krisis. Dili ang pagpangitag kwarta, kung dili ang paghatag og kwarta. Nya pahinumduman sa Ginoo, sumagod unsa may gibuhat nimo sa una. Paralyzed imong papa, paralyzed imong maguwang, gatrabaho ka sa land bank, imong sweldo perting gamaya, average lag 6,000 a month ang net take home pay, gatiman kog paralyzed nga amahan, paralyzed nga maguwang, tibuok pamilya di agasalig nako, paralyzed pagyud ang pamilya sa akong kamagwangan, kay nakabanasad og buutan kaayo, hangtod karon buutan lang gyapon. Nya giunsa man to pag-manage, gasige ra jud kog alagad sa simbahan, sige sa kog panghatag gani ang ako sa mga kaubas choir, kauban sa Legion of Mary nga gustong mo eskwela nga nag-antosad, ako sang hatag-hatagan, makashare pagyud ko nila og pipila nila ni graduate sa college. Ang tinabangay mi ba? Sige lang yung hatag, pirmi yung kong way kwarta, pirmi ra yung kong way kwarta, hangtod karon wa yung kwarta, danay no ni kwarta gamay akong bulsa, pero mahurot ra gyapon. Meaning, ayaw pagsaligan ng kwarta, salig sa Ginoo. Nya unsa may buhaton, ipanghatag ang kwarta, itabang ngadto sa labing ubos. Mao man bitaw nga pag minyo na unta nako pagka 1995, magminyo na unta ko sa akong last nga uyab. Murag akong bana-bana ikanapo to na akong uyab. Magminyo na unta mi, ang nisuod sa kong huna-huna, di man ko ganahan mo tigom og kwarta. Di man ko kaako nga magkupot kog kwarta bisag 1,000 nga nagtan-aw kong naay mga way kaon, naay galisod kay nako mga silingan, ug magminyo ko kaluoy unya sa akong asawa nga akong hutdon og gasto ang kwarta.
naku, unsa kang kinabuhian nga muhaom aning akong na-develop nga gugma karon, way lain ang ni sod sa kong unahona magpari. And it took me mga 1 year aron pagsigig discern with matching crying moments, hilak, aron lang yun makadesisyon. O ang akong desisyon, magpari. O, mo na ni karon, napari na ko. Lipay mo. Ha? O, sige, palit mo slatog maayo. Nga naman, kay gitudluan ta mo nga dili na ang kaning atong kabulaka ning kwarta kaning krisis, dili na masulbad pinaagig sigig tigom og kwarta, panghatag sa imong kwarta, panghatag mo bitan ingon si Kristo, ikaw sanlahon naayo na ka, pag-offer, paghalad dito sa templo, pasabot hatag ngadto sa community. Ayaw pag-ending nga naayo na ka, ako na ni, nindot na kay ni, kay ako na ni. No, it is not yourself ang imong concern karon. Ang imong concern aron ditso jud kag kaayo is the community. Ikaw ba na naglisod ka sa imong asawa, ayaw file og divorce, higugmaan na, ikuyog ang Ginoo pag higugmaan na, ampo, alagad, antos, masulbad ra na kadang asawa nimong 14 buang una. Sige nag-ampo, sige alagad, sige antos, di ba layo ra ng 3 ka adlaw, mugakos na nimo. Lagi. Awa ko kasuwayan ha, pero testing lang. Kanang imong banang bisyoso kayo, kulatahon pakakusahay, sige ampo, sige alagad, sige nag-antos, di ba layo rang napo katuig na, patay na ka. Adi di layo rang napo katuig na, mausab na. Oh, pila ra man ang napo katuig nga antos, or 3 katuig, or 2 katuig, pila ra man na, kaysa makig-divorce ka, maguba imong pamilya, mga bungkag pa ng kaugmaon sa imong mga anak, because marriage is for the good of spouses and the good and upbringing of children. Timan ini ha, mo ni ang essential effects of marriage, for the good of the spouses and the future and the good and upbringing of children. Unyag maguba, di wa na'y upbringing ang children, wa na say good ang spouses, bad na tanan. O unya, unsay resulta, torturon ka sa imong kinabuhi hangtod ka mamatay. Oh, labi na kita kasi imong anak sige nang suyop nya, inigdool ni mong anong naingon ani man kadong abuang ada kamoy na kaingon ani patyo tanong mong animala mo. Oh, ana man na sila. Karon ka magbadlong-badlong nako, hay naman mo. Oh, anaon man ka. May panay ako mga barkada kay lingaw pa ko, pasuyopon pa ko. Kamo hain man mo. Tuon naman kas imong lain sad. Nya ingnon sa papa, ayaw ana dong otros kang amahan na ka, panuay ka. Hain naman mo sa mama. Oh, anaon man ka. Nya torturon ka ana. Siunan lang mo, pangutan-an na diyang mga inyong tupad, mga buutan man na kayo, na wa pa mo magbuwag, na wa, tanawa, ka sayon ba ang dili pagbuwag, sa dili sayon, nya nindot bag epekto, purting nindotan, nya kumusta man, nangapangag yung gamay, tungod skulata, pero karon bisag lagos na lang, maka lips to lips pa, di ba? Ana siya. Nga naman, God will restore our health, both physical, spiritual, moral, and communal health. Only God can restore. If we go against God, we will end perishing in all aspects of our lives. Mga impas kita, mga matay kita, sama sa nahitabo ni Sidikiyas, imbis ni Ikyas na unta, gilugita na hinuos mata, gipamatay na noon ang tanan niyang mga anak. Gatuo siya katong iyang desisyon, makarescue nila sa imminent danger na himo na noong very miserable situation. Kay wa man niya gikuyog ang Ginoo, ang iyang gikuyog ang kahadlok, ang kabalaka man. Sige, last nga lingi sa inyong tupad, na di na kita mahadlok, mupalit og slat.
Ayan. Yung na. Oh, sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya mibalik sa Hesus pagtabok sa lanaw og didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus mihapa siya sa iyang tiilan og nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babay nasakit og naglisod na. Adtua intawon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Hesus kaniya. Daghan kaayong mga tao nga miuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan og nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan pag gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayod mo arang-arang ang iyang kahimtang migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Hesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Hesus nga may gahom na migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao og nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti. Ang iyang mga tinun-an mitubag, nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tao, unya nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti. Apan nagpadayon si Hesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap niya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok og mihapa sa tiilan ni Hesus og misugilon sa nahitabo. Unya mingon si Hesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo, pauli nga malinawon og ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Hesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo og miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Hesus ang ilang gisulti kaniya. Ngiingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro og sa magsuon nga si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Hesus ang kaguliyang og nabati niya ang kusog nga hinilakay og pagminatay. Midayon siya sa balay og miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang og naghilakman kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Hesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Og gidala niya ang amahan og inahan sa kwarto sa bata og ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Og iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, talitak kumi, nga sa ato pa, inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayod nila kahibulong sa nahitabo, apan gipinahan sila ni Hesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, og siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo ako nga giluwas.
dunay mga tulo ka mga generic nga mga kahimtang sa atong kinabuhi nga mangandoy kita sa Ginoo nga iyatang luwason. Kay dili makaluwas nato si bisan kinsa o ang kwarta. Una, kaning kasakit, pains. Kasakit ba? Lingay mong tupad, inawa kay kasakit ron. Di na mabayrag kwarta, ang uban managhikog na lang kay bisag unsaon panimog hatag kwarta di na gina mabayran ang kasakit. Ikaduha, ang sakit. Sakit. Kaning mga illness. Why kwarta sad nga bayad ana aron maayo ang imong yung sakit. Labi nag moabot nag stage 4 ana nya mga kidney failure, mga aneurysm, wa na gina. Bisag unsa pang kwarta, mao bitaw kaning babae diri sa atong sa atong ebanghelyo, wa na gyud mapugni bisag hurot na lang iyang kwarta. 12 ka tuig antos niya siyang hemorrhages, wa gyud mo tang-on. Og ang katapusan kining kamatayon. Wa yoy tao way kwartang makapugong sa kamatayon. Ilingi ay mong tupad. Ina gusto kang maluwas sa kamatayon? Ha? Nya, unsa may solusyon? Kadtong mga dunay kasakit, muduol ni Hesus, mahupay. Mawa ang ilang mga kasakit. Kadtong naay sakit, sa mas babae, sama sa sanlahon, muduol ni Hesus, muhikap, or gihikap ni Hesus, naayo dayon, mga buta, mga bakol, mga giyawaan, mga patulon, mga ayo, mga bungol, amang. Ambot kang batignaong, wa man sa gibutang diri nga ang batignaong ni gwapo, ni gwapa. Pero, ambot lang, na ba? Wa, no? Mabitaw ako sa una, si kong hangyo, nga mo gwapo, unta ko, si kong inat sa kong ilong, rosaryo pa kong maayo, wa man gyud. Usara day solusyon ang saman. Pag binuotan. Pag binuotan na nako, so daga na kay kog uyab. Niya karon kay pari naman ko, di naman ko pwede manguyab. Binuotan lang gyapon. Daghan kay palit og slat. Di ba? Binuotan lang. Nabi tayo nagpa-picture nako dire. Nasiyag gyud ko niya. Hala pader nako. Nga naman, ingon niya kagwapo gid ani mo nako la. Usa ka ni siya? Tarong pa ba kani siya paghuna-huna? Pero tingin niyang ikaw, kagwapo, gina mo pa din ako, di magitingali nga akong naong iyang nakita. Kaya ako lang yung naong, bisan ako, wala ko kauyon sa akong naong. Kamo, tuo mo siyang gisulti. Di anami ka pa picture ay, pero tingin niya dugay, yung kasi hangad sa akong naong, pero kagwapo, gina mo na ko. Sa gina niya, din ko, ano. Bisan ka mo, maglingo-lingo mo, masakit to, itong mata, itong kuhana, tawhana. Pero basig giayo siya sa Ginoo, no? Giayo kay daghan pero mga asawa nga gibatian na kay ignaong sa ilang bana, pero sa una gwapo biya kay na ilang bana sa ilang paminaw, mukilig na sila inigbisita, manana na sila pero karon magsige na gyud lambi na patio ni animal nako daghan sa mga bana nga sus murag gyud di maghigwaos gyud aron lang gyud makakita sa iyang uyab nga kanarong iyang naasawa karon, pero karon sus ang bana magsige nagtan-aw sa silingan. Magsige nagingon urag naong ni animal mao na iduol na ngadto ni Kristo, iduol. Maayo ra nang imong sakit, kasakit. Nya ang kamatayon sa maning anak ni Jairo or Jairo or katong anak sa byuda or si Lazaro nagilubong na gyud, miduol si Hesus, naayo dayon, nabuhi og balik. In short, kasakit, sakit, kamatayon, way problema basta naay Ginoo. Pero naayawa matud pas unang pagbasa, ang Ginoo mo'y tagiyas kinabuhi. Wa siya magbuhat og kamatayon. Ang tanan nga gibuhat sa Ginoo buhi. Kinsa may naghatag sa kamatayon, ang kasina sa yawa. Busa kadtong iya sa yawa, mao ang mga matay. Sige, lingi ay mong tupad. Ing nakinsa ron ka, sa Ginoo ka o sa yawa? Lingi, kadang di mo lingi, iya na si yawa. Lingi abay, nakinsa man karon sa Ginoo o sa yawa? Naya atong gitawag karon nga yawanon nga lihok sa atong nasod, kining pagduso nining absolute divorce bill. Gitawag na natong yawanon nga naman kay iyang gubon patyon ang marriages, ang kaminyoon nga sakramento ug balaan nagideklarar sa atong Philippine 1987 Constitution na kinahanglang panalipdan ang indissolubility sa marriage niya sa atos ang simbahan.
nga permanent ang marriage, buot gub-o ni anang divorce, absolute divorce. Patyon ang pamilya. Gilingay mong tupad. Sugot ka? Ingnan, sugot ka? Divorce mo? Unsa may atong reklamuhan, ang valid marriage dili pwedeng i-invalidate later on. It has permanence in nature. Permanente na siya kung valid marriage. Pero ang invalid marriage can be, unsa man, invalidated or atong pwedeng gubon kay wa may marriage nga nahitabo kay invalid man pasabot dunay depekto ang consent sa bana o sa asawa panahon sa kasal kay wa sila sa ilang saktong panghuna-huna, giharian sila baron sa kahadlok, sa kabalaka o kaha sa sakit, psychological incapacity o kaha sa drugas, mo na wrong ng ilang marriage. Pero kung valid ang kasal, bisag naggubot pa mo kay naamoy mga conflicts nga nahitabo, di na gina pwedeng gubon ang maong kasal. Ana, kung ang imong balay, imong gitukod, maayo og pundasyon, saktos pundasyon, sakto ang iyang mga beams tanan, pero nahiwi lang ang pagtaod sa kisame. Saman, gubon ang tibok balay or ayohon ang kisame? Wa lang kakauyon sa pintal, unsa man, gubon ang tibok balay or usbon lang ang pintal? Ana. Or ang mga sira, nangahiwi na, nangatangtang ng bisagra, hastang bongbong, nangatangtang na sad, kay lata-lata na, gubon ang tibok balay o i-repair? May manday kay mo, ana. Di ba? Kanang imong naong, unsa man, og di nakakauyon sa imong buhok, sa imong kilay, o sa imong pilok, patyo ni mong tibok lawas, o alim-alimon lang ng imong naong? At di man na lang na kanang murag na ay depekto. Kung ang imong bana nangabit, unsa man na? Gubuon nimo imong kaminyoon o imo lang nang i-repair ang imong relasyon sa imong bana o ang imong relasyon sa iyang kabit? I-repair lang. Kung nasuko ka, pasaylo Ana? Ano man di ay? Di din na mahupay ang imong kasakit. Ingka di gyud pa der, iduol sa Ginoo. Maobitan ako iduol sa Ginoo. Matod pang Kristo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Iduol. O kanang imong bana masakito na kay nagsigig suyop, bangag na nagutok, din akasabot sa imong isulti, sige na lang pangawat, sige na lang pangguba ng inyong mga kuan, hastang inyong mga butang gipamaligya na kay porti ng adika. Unsa man na? Imong gubon ang inyong marriage or imo lang i-repair ang imong relasyon anang imong masakiton nga bana? I-repair kay apil na sa imong panaad sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mobulag ka nato, o di ba? Imo ra na siyang i-repair. Unsa man pag-repair, ihatag ang tanan ngadto sa imong bana haron ibaligya ang tanan og ang mahibilin ikaw na lang og ang imong bana. Di ba? Og ang inyong mga anak niya patay misgotong pa der, iduol ni Kristo, mabuhi ra na. Kaigi kog ilara pa der, mamatay ra gyud. Ayaw sad kog ilara kay mabuhi ra gyud na, testing ilang. No. Yan na ganin as Bible, testing Kadaghan din mga adik, nag-serve na gani sa atong simbahan karon, na repair ang ilang pagka-adik. Nya mga ni pipila din na ipapatay na lang unta. Pero effort yun ang pipila, aron lang yun iampo, tagaag mga assistants, ipaapil og mga seminar, Life in the Spirit seminar, nangausap. Giduol ngadto sa Ginoo, gidad-an og Ginoo, gipahikap sa Ginoo, gipabati sa Ginoo. Nangaayo. Nya nganong imo mangyong gubon ang gitukod sa Ginoo, labi na gid ng kaminyoon. Di man kita mo gubag balay kay atong tan-awon na kaniniya ancestral house, repira lang na kay karaan kay na. Nuroy mi dito usa nato ka mga konsehal sa Cebu City, ngadtos bukid, nako og moabot dinhing karsada cons kaning balaya, gubuon na lang ni sa ayaw karaan kay ni tanawar kong haligi tugas nako. Unya hapit naman ang mga lusong ayaw i-repair kay karaan kay ng balaya. I-repair yun. Ana, bisag ka mo, i-repair na kay cultural heritage na. Cultural heritage. Ayaw, kagianay na. Ay, sus, i-repair lang na. Treatments anay. Unya, ang kaminyoon, divorce dayon. Divorce dayon. Nga naman, timan na to ha, ang kaminyoon, unsa man na siya, para sa kaayuhan sa bana o sa asawa, o kaayuhan sa pagtubo sa mga anak. The good for the good,
and upbringing of children, mauna ang married life. Dili na basta-basta nga ang bana rag asawa mo i-care sa marriage. Ang gi-care sa marriage mao gyud ang bana ug ang asawa ug ang mga anak. Unyag mag-divorce ang banag asawa, asa man padung ang mga anak. Napa sila'y kapulian na pamilya. Wa na, guba. Matod pa sa study nga gipakita sa atong simbahan nga akong gibasa diha sa ato rong gi-share nga mga pamalandong sa atong simbahan sa ilang survey sa ditos mga nasod na legal ang divorce. Ang first marriages nila dito 50% ang nag-divorce sa mga first marriages. 50% ang nag-divorce. Ang second marriages, kay humag-divorce, mangita mo yung kaglain. Moingon man ka nga, nasayop kong pili, mangita kong right one. Yan, iabot na si right one. So, nasa kay second marriage. Sa ilang mga second marriages, murag 60% ang nag-divorce sa second marriages. Nya kay mo third naman sa ka, mo third man yung gana. Doon na ganit ko gicounselan, 7 times na siya naka-divorce. So pag third marriages dito, aning mga legal ang divorce, 70% ang nag-divorce sa mga third marriages. Unya og i-fourth na to. Klaro kayo, ato na nas mga 90% ang mag-divorce. Pasabot ang divorce, dili na makasulbad sa problema sa relasyon sa banag asawa, makadugang pagani. Nya asa man padung ang mga anak, ang nabiktima nga anak sa first marriage, sa second marriage, sa third marriage, o sa fourth marriage, ang mga anak ato, nag-divorce man ang ilang ginikanan, asa padung? Where is now the good and the upbringing of children? Mao nang daghan kayong mag-wild, magdag mga armas, rakrakan ang mga taong nag-worship in town, mga taong nagpundok pamusilon, kay nagdepresyon na kay wa na'y kapulian na mga ginikanan. Ato kaning pamalandungan, asa man tamo duol? Adto sa Ginoo. Dili sa balaod lang sa tao, sa balaod sa Ginoo. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, magtinabangay ta pagpalambo sa atong pagtuo, sa atong pagpanulti, sa atong kahibalo, sa atong tinguha, sa pagtabang sa usag-usa, mga buhat nis Ginoo sa pagpasayloay, pagdinawatay, sa pag-inantusay sa usag-usa. Maunay atong buhaton aron maayo ta sa atong mga sakit, sa atong kasakit, ug mabanhaw ta sa atong kamatayon. Ngaigsoon, kaning akong grupo nga COVID-G, Center of Very Insightful Dinner Group, sugod ni atong pagting-COVID, na amo ginang gipromote ang tatak AAA, Ampo, Alagad, Antos. Buhata ra na ninyo sa inyong pamilya. Ako, ubay-ubay na dyan ko gisultihan na purtig yun kasamok silang pamilya. Pagsugod nilang ampo, magrosaryo na kada adlaw, manimba na yun, mga lawat, mangumpisal, ang way mga kasal, nagpakasal. Daghan ko ba? Karoon lang si Manahap. Pila ni kabuk akong gikasal nga mga tag 20 katuig, 15 katuig, 30 katuig nga nagtipon-tipon. Part manas ampo ang pagdawat og sakramento. Nya dayon mag-alagaray, dili na magsinuguay ang maginikanan, din amanugo, sige na lag-alagan sa mga anak. Mga anak mo bawo sag alagad. Malinaw dayon kayo. Nya naman kayo mga sipyat, mag-inantusay, dili magsininghagay, dili magsyagitay, dili magbalikasay, antuson lang, hilom lang, antuson lang. Para parihan ni Maria, she ponders everything in her heart. Sige, lingya imong tupad. Ing na, sugod karon, sundo na nako ang AAA. Ing na. Sige, klaruha lang yun. Nasugod karon, ako nagyugang antuson. Sige, lingi ba? Imong tupad ba? Lingi So, agin mo lingi ang mga yawan onay. Na, inaot pa unta, no to divorce, absolute divorce bill, but yes to God. No to destruction or death of marriages, but yes to save families and children. Ato nang buhaton, hangtod yun nga, mulampos ta. Di ta mabalaka, kung kita na lang mao'y usa ka nasod, nga wa yun mo practice o wa yun bill nga ingon ani. Don't worry, bisag ang tibuok kalibutan, mo go against sa Ginoo, pabilin ta nga mosunod sa Ginoo. It requires only one heart to love God, and it can save the whole humanity. Og mao na gibuhat ni Kristo, siyang usa nakasalbar sa tibok kalibutan, labi na gyud daghan ta. So human ros misa, og after sa misa, og before ganis misa, naata dihay signature campaign nga magno to divorce ta. Karon Domingo ha, og sa sunod nga Domingo, ato nang mamirma ta diha
Pero kausara ta mo pirma ha, ayaw mo pirma kaduha bisan asa pang simbahana kay movement man ni sa atong archdiocese, ambot og movement man ni sa other dioceses in the Philippines, sa atong archdiocese ni initiative ni Archbishop Palma nga mag-signature campaign ta to show sa atong protest against aning absolute divorce bill. Paminawon man inilag sa dili, mamirma ta from our heart. Nadias gawas. Nya sunod Domingo, mamirma gyapon ta katong wa ka pirma, kausa lang ta mo pirma. Nga ato nang mapaubsanong isubmit nga to nila on or before July 15, ato na nang mahatag unta ngadto sa atong kanang Archdiocesan office. Aron ila na nang isubmit ngadto sa proper forum sa atong gobyerno. Hopefully, maminaw sila nato. Ug manghinaot sad ta, hikapon untang kasing-kasing nining ato mga lawmakers nga dili lang sila pro human beings, but above all, mahimo gid silang pro God, who is the author and the source of all good. Manindog ta.